Good day to our listeners and welcome to the second episode of Yapping and Realizing. I'm Kurt Villasoto. And I'm Riona Putar. Riona, did you have a phase where you were addicted to online games? Yes, and actually, saksi ka roon kasi, di ba, pag tuwing hinihintay natin yung prof ay yung next class, nagbo-block class tayo. And actually, umabot na ako ng 80,000 yung high school. Grabe ka na, 80,000. Oo nga, no, nakalimutan ko na kasi. Ako kasi mostly, study lang. Or basa-basa lang. Pagod boy vibes. Pagod boy vibes, syempre. Ano naman yung mga nababasa mo eh? Well, it's none other than the Janus Silang series by Sir Edgar Samar. It's about a young boy, Janus, who is so much into this game called Tala, and his friends died while they were playing it. Masyadong dark, nakagulat, di ba? Well, Kurt, paano at bakit nga ba nangyari yan? Well, they have to read the first book para malaman nila kung bakit, di ba? And for this episode, spoiler warning because we will be discussing very important plot points for this episode. And ayun po, makakasama po natin sa podcast episode na ito ang author ng Janus Silang series to explain his inspirations behind becoming an author, writing the series, and how he wrote the series, which in our opinion is the selling point of the series. So please welcome the author of the Janus Silang series, Sir Edgar Calabias. Hello! Let's get to know Sir Edgar's life as an author first before diving into the first book of the Janus Silang series entitled Si Janus Silang at ang Tiyanak ng Tabon. Right. So, everyone has their reasons for committing to a career they want to pursue or is currently pursuing. So, sir, can you please take us through the time when you decided to become an author and what were your reasons for doing so? Mostly ay dahil sa pagbabasa. Bata pa lang ako, madalas kong ikwento na lumaki ako sa pagbabasa ng popular text sa magazines, liwayway. So, comics talaga yung entry ko sa reading. Tapos, nung bata ako, kapag tinatanong ako kung ano yung gusto kong maging comics writer, illustrator, ang sinasabi ko, hindi yung usual na doctor or lawyer or engineer. Simula bata ako, gusto ko talagang mag-create ng mga kwento. Luckily, nung high school, nakagsimula ako magsulat sa isang youth-oriented na news magazine na based sa San Pablo. College ako, yung pagpili ko ng kurso, psychology yung undergrad ko dito sa Ateneo. Mostly for writing. Kumbaga, hindi ko iniisip yung profession or career na related dun sa course, kundi kung paano ko magagamit yung kurso. Ang sabi sa akin ng mentor ko nung high school, para magkaroon ako ng laman. So kaya ang suggestion niya ay reading heavy na course. Diniscourage talaga niya ako na creative writing yung kunin as an undergrad course dahil sabi niya, mas importante na mas magbasa ka muna ng magbasaan ng maraming iba't ibang bagay. Yung teaching siya talagang source ng livelihood ko ay hindi ko naman pinangarap, unlike writing. Na-realize ko ngayon ay ilang taon na ba ako nagtuturo, more than 20 years na nagtuturo, at na-realize ko na natulungan niya yung writing ko dahil laging kailangan ko rin magbasa ng bago, tapos lagi ako nakakaharap sa mga bagong tao, iba-ibang generation. Ito yung buhay talaga na pinili ko. Lucky siguro ako in that sense na bata pa lang alam ko na yung gusto kong gawin at nagkaroon ako ng opportunity na magawa yun na sadly hindi nagagawa ng iba. To connect with that naman po, paano niyo po na pag-isipan o nabuo yung buong Janus Silang series? Bakit o paano niyo napag-desisyonan na magsulat ng young adult series na ganito? Yung impetus talaga, may invitation sa akin yung Adarna noong 2013 kung interesado ako magsulat ng YA novel. Tapos nagkataon noon na yun yung unang year ko na ang tawag dito sa amin sa Ateneo, RCW faculty, parang research and creative work. So lesser yung teaching load ko, mas para mag-research at magsulat. So nagamit ko rin yung opportunity para magsulat. So matagal na akong may plano kasi may earlier novels na ako, although hindi targeted for YA. Pero kaya din yata ako in-invite ng Adarna, sabi ni na Ani noon, dahil yun namang earlier novels ko ay medyo nasa YA din yung edad, parang college student, tapos young professional. Baka hindi masyadong mahirap yung talon pababa in terms of age. Yun, so ginamit kong opportunity yun para pag-isipan yung isang project na gusto kong gawin. Actually, nasulat ko na yung Janus Silang nung pina-realize sa akin eventually nung time up na
up as early as 2010. May draft na ako para sa isang YA novel. Dun sa Jano Silang, yung main character ko dun sa outline. Kasi nag-outline talaga ako, nasa Cebu ako, parang after ng PEN na conference sa Cebu, nagstay ako dun for several more days. Tapos sa Jollibee, nag-notes ako. So meron akong pages. Isa sa mga nandun ay female, halimbawa, yung main character doon. So anak siya ng police. Pero San Pablo yung setting. Iniisip ko kasi noon, gusto ko makapagsulat talaga ng detective type ng novel. Pag nagpo-progress na yung story, parang nag-iiba siya. Nag-iiba yung mundo, lumalawak, or nag-iiba na yung kwento. So, yun talaga yung simula. So, ang layo pala ng pinaka-first draft ng Jans hanggang sa nagkaroon na ng book 1. So, nung sinusulat niyo po ba siya, na-foresee niyo na magkakaroon pa ng 4 na books after that? Initially, hindi. Parang ito, technically, yung unang venture ng Adarna sa YA. Kasi dati pinapublish ng mga YA, yung mga nanalo nung nagkaroon kasi dati ng Pilar Perez Medallion for Young Adult Literature na. So, yung mga nanalo doon, parang pinapublish ng Adarna. Pero after noon, nung nawala na yung prize, parang ito yata yung una nilang pagbabalik sa pagpapublish ng YA na incited mostly ng K-12. Ngayon dahil nga grades 1 to 12 ito, naghahanap din ng material yung higher grades para sa kanila. So nung nagtanong ako, dahil nga gano'n yung context, sabi ko, may mga bawal ba akong isulat? May mga bawal ba akong sabihin? May mga hindi ba ako pwedeng gawin? Wala naman silang sinabi na hindi pwede. Ang sinabi lang nila actually ay page number. As much as possible, ganito yung range. Nalimutan ko na yung specific, parang 110 to 140. Earlier comment nila, sabi nila, yung sinabi yun namin na walang bawal, hindi namin alam na ang dami mura. Tapos sabi ko, anong gusto niyong gawin ko doon? Tapos ang reply nila, kaya ko din alam na parang, okay na sila yung magiging publisher ng libro. Kasi ang sabi nila sa akin, parang okay lang. Parang naintindihan nila na parang essential yun dun sa character. Parang unimaginable din yung ganong type ng protagonist na hindi ganito yung handling dun sa language. Nung sinusulat ko na, alam ko ang lapit ko na dun sa 140, tapos sa utak ko parang nagsisimula pa lang ako dun sa kwento. So, sure na ako na hindi ito isang libro lang. So, nung binasa ko actually sa kanila yung book 1, sinabi ko na hindi yung tapos. Tapos, ginagawa ko na rin yung second book. Kasi, kaya technically, bago pa lumabas yung book 1, tapos ko na rin yung book. So, at ang initial na conversations namin ay gusto lang talaga nila noon nung una trilogy. Ang joke ko kasi sa kanila noon ay 9 na books dahil dun sa levels nung tao. So, kung mapapansin nyo yung titles nung 1 at saka nung 2, parang sila yung main nakalaban dun sa bawat level. Pero of course, gets ko din na kung publisher ako, yung Adarna, ang hirap mag-invest sa 9 na titles. Tapos, kung ang main na target mong na readers ay schools, parang anong grade level ito magsisimula sila magbasa at mababasa nila, di ba? Ito mga to, kung 13 sila magsisimula, definitely hindi nila matatapos yun hanggang nasa high school sila, di ba? Yung mga libro. So, naging compromise namin yung 5 books. Pero dinaya ko sila dun sa last 3 books kasi biglang kumapala sila. So parang pag hinati mo, technically ay 9 books pa din siya halos yung length. At trinay ko pa rin na kumbaga maipakilala pa rin, magamit pa din yung mga characters dun sa main na tala. Yung tala na game dun sa progression ng story. Kahit hindi na sila by book kasi na 5 books na lang. So, actually yung 5 books na yun, iniyakan ko yun literally sa kanila. Kasi sinasabi ko nga parang sa akin ay major na project ito. Parang yung mga iniisip ko tungkol sa ganitong type ng world na kinikreate ko dun sa Jano Silang. Parang gusto kong magawa na siya dito. Parang at ito na yung opportunity ko na gawin yun. So, yun. At thankful ako na pinagbigyan ka nila. Alright, we are off to a great start. So, now there are indeed insightful reasons as to why you wrote the book 1 of this series. Let us now take a deep dive into how you wrote the book 1 and the rest of the books in the series. Let us start with the characters, pati na rin po yung mga Philippine mythological creatures na ginamit po sa libro. How did you come up with the characters and paano mo po pinagdesisyonan yung kung ano pong mga mythological creatures from the Philippines ang gagamitin mo po sa book series na ito? And does every character or creature have a connection in real life or may pinaparating po ba sila na mensahe sa mga mambabasa o sa ating lipunan?
yung main character na si Janice, dahil nga alam ko na YA, tapos sabi nila sa akin ang target na reader nito ay as young as 13. So sabi ko, okay, so baka okay na mag-start na lang din dun sa edad na ito. Kaya tinignan ko yung curriculum ng K-12, ano yung subjects na tinitake nila dito sa year na ito. Tapos pinag-isipan ko, kaya yung halimbawa yung tiyanak ng tapon din. So kung may history classes, ano ba yung mga common na mga information na may excite yung mga bata pa na makita in a different light, mga details na ito na part ng kanilang pag-aaral. Yung mythological na creatures, part talaga ito ng aking formation at ng aking interest, yung mga fantastic na details sa mga akda. Kahit nire-resist ko paggamit ito, very conscious yung effort na walang mythological characters. Dahil ginawa ko na nga ito, para iba naman. Pero dito, alam ko na magiging critical na element ito noong dinidesign ko na yung game na tala, tapos alam ko na hindi to entirely realistic na kwento. Natural lang yung paghahalo-halo. Kasi kung mapapansin nyo, halimbawa, nung dinesign tong cover na to ni Forge Sinaban, nag-let go lang din sila dun sa idea na paano ba ito ma-market? Sci-fi ba to? Fantasy or horror? Mga very clear na genre delineations sa western na titles. Pero sa atin nga kasi parang walang ganung divide. Parang dahil na-experience natin yung technology, yung science, yung fantasy, at yung horror sa everyday life, na as if kumbaga interrelated itong mga ito. So yun yung kumbaga pinasok ko talaga ng mundo doon. Nung namimili ako ng kung ano yung mga characters, halimbawa unconscious ito, again in retrospect na lang ko naisip na okay, nung bata nga pala ako at may tula akong ginawa dito na na-publish sa San Telmo. Isa sa mga naalala kong kwento nung bata ako ay sa San Pablo nag-shoot yung Tiyanak na film. Every time na nagbabakasyon, may sinasama ako sa San Pablo ng mga kaibigan. Pinapakita ko yung bahay kung saan nag-shoot itong Tiyanak. Part ito ng aking kamalayan. Pero ang mas conscious na reason kung bakit ko pinili yung Tiyanak noon bilang main na nemesis at yung nasa buwan ay iniisip ko kung yung ideya nung nakakatakot para sa akin ay hindi yung wala sa physicality yung source ng fear na yung malaki or dambuhala or halimaw, kundi yung ideya na kahit yung pinakamaliit na posibleng nila lang pwedeng mag-contain ng parang vilest na evil. Yun para sa akin gusto kong paglaruan. Bawat bata ay potential na source ng goodness, pero potential din na source ng evil. Kung paano nga ito lalaki, di ba? Paano siya mabubuhay. Yung mga iba, nung pinili ko, inisip ko na lang ano yung mga pwede kong mabigyan ng ibang naratibo para sa akin. Lalo na yung mga origin stories nila. Kasi wala naman talaga tayong origin story sa marami sa mga ito. Meron tayo sa Tiyanak, trinay ko rin i-deconstruct in a sense. Isa sa mga inattempt kong gawin dito sa pagsisituate nung Tiyanak dun sa Tabon Cave, na i-reclaim yung Tiyanak na narrative out of a very Catholic or Christian narrative. Diba? Kasi kadalasan ganun yung meaning natin sa Tiyanak, diba? Hindi na binyagan, na bata. So parang may religion na aspect. Parang reclamation from that or out of that narrative. Kung nandito na itong mga kwento na ito, bago pa man pagdating ng Katolisismo sa atin, baka may ibang kwento tayong pwedeng makita. So, yun yung mga sinubok kong i-retell. Kapag merong mga types ng creatures na nababasa ko dun kapag babasa ako sa mga workshops or sa iba pa, na ginamit nila, tapos wala talagang ganitong feature halimbawa sa atin. Kasi yun din yung isang ginawa ko dun sa series na kinombine ko yung mga familiar like Tiyanak, Manananggal, tapos once in a while nag-introduce ako ng purely invented na type ng creature. Kapag biglang lumabas yun sa ibang akda, alam ko dyan na silang kagaling kasi wala talagang ganitong creature sa Filipino na mythology. So, in connection to that, ayan a very random question. Bakit teenage boy po yung main character? I mean, it could have been anyone else, a teenage girl or a queer na teenager YA. Mas may kinalaman ito nung nagde-decide ako kung ano yung pinagkakabalahan niya. Ano ba yung pinagkakabalahan ng mga kabataan? Kung hindi sila nag-aaral, saan naubos yung oras nila? Alam ko na merong mga mahilig. Pinapailawan pa nila yung mga court. Paggabi, pag maglalaro sila, merong mga mahilig sa sayaw na talagang kinakarir din ito, important na factor ng story yung idea ng group, na may mga kasama ka, tapos yung
literal na movement. Di ba yung kinakarir yung pagsali mula sa mga barangay level, school level hanggang sa mga reality competition. So mag-iiba yung kwento kung ganun yung pinili ko. Tuwing umuwi ako noon, sa Marikina pa ako na nakatira, talagang yung papasok sa village namin, computer shop siya. Tapos yung computer shop na ito, syempre madaling araw na yung mga nag-aabang ng nakatambay lang dun sa labas kung siguro kung ubos na yung computers dun sa loob. Siguro factor din yun, nag-decide ako na, ito mga bata, natutulog pa ba itong mga ito, pumapasok pa ba sila? So, nung kinikreate ko na yung story, okay, so baka mas may pwede ako mapaglaruan dun sa idea na meron kang literal na kalaro na kaharap mo, pero meron ka ding mga kalaro na hindi mo kilala talaga. Yung earlier draft ko ng isang YE novel nung 2010 pa, babae yung gusto ko sana na main character kasi gusto ko rin ng ganong challenge noon sa akin na okay, so gusto kong magsulat ng main character babae naman. Ngayon hindi ko alam kung kaya ko na siyang gawin with all these discussions on gender and representation, etc. So parang mas dangerous siyang gawin yan. Hindi naman siya bawal, pero baka mas babae na dapat yung magsulat ng ganitong kwento. Ngayong napag-usapan po natin si Jano Silang, bigyan natin ng onting spotlight si Harold, yung best friend niya ni Jano Silang. So, kami po ni Kurt, nagustuhan po namin yung pagkakagawa sa character ni Harold. Relevant at malalim pa rin yung halaga ng character niya. Throughout the whole series, may importance talaga si Harold kay Jano Silang. Lagi siyang naalala ni Jano sa napagtuwing nasa panganib si Jano Silang. Ano po kaya yung naging thought process niyo sa pagkakagawa sa ganong character niya? Yung ganong impact dun namatay sa agad main sa character o simula, namatay pero agad may sa simula? death pa din. Ito siguro ay isa sa mga parang running theme ng mga kwento ko. Kasi ito yung medyo terrain ng relationship na hindi natin ganong na-explore hanggang kailan yung intimacy ng relationship ng dalawang lalaki na magkaibigan lang din yung tingin natin dun sa kanila nang walang mali siya, na hindi tatawid dun sa romantic or homoerotic na terrain. So napaka-importante sa akin itong friendship in general, lalo na dito dahil nga YA ito. So gusto kong establish yun na isa sa mga formative sa isang tao, yung pagbubuo niya ng ganitong bond sa iba pang tao. Usually sa isang kaibigan niya, nagkataon lang na dito ay lalaki din yung kaibigan na ito. Pero yung ganitong bond na parang may attachment ka sa isang tao na dati ay hindi mo naman kakilala or wala lang. Paano talaga ito na nakikreate? Gusto kong establish lang yun dun sa simula para magkaroon ng significance itong opening na ito. Chapter 1 naman ito, hindi naman spoiler ito dahil sa opening pa lang patay ng si Harold. Merong isang tao na connected sa'yo, na hindi naman connected sa'yo dati. Unlike your family, di ba, na from birth ay may connection na kayo. Ito, yung kaibigan kasi hindi ganoon eh. Paano kung yung ganitong connection, sa simula pa lang, parang nawala na? Di ba, supposedly nandun ka sa age na nag-create ka pa lang ng friendship. Pinapatatag mo itong friendship na ito. Tapos, nung nakita mo na, biglang nawala agad. Tapos sa ganito pa ka-tending pangyayari. Okay, so let's look into the bigger picture. Ang buong plot, napansin po namin na during the first few chapters, sobrang mysterious pa din ako. Ano ba talagang nangyari kina Harold? At some point sa book, yung kay Mika, yun yung bigla na lang hindi naaalala si Janice at yung pinagsamahan nila. Doon na kami na parang, hala, anong meron? And meron ding mga parts na we felt like we were heard as part of the youth. Sobrang nag-stuck sa akin yung part na may nagsabi doon, iba na talaga yung mga kabataan. Yung reply ng kapitan. Pati din naman tayo, sinabihan din naman tayo ng ganun. Yung buong plot, paano niyo po siya nagawang ganun? Hindi po siya predictable kasi. So, paano siya naging ganun kind of plot? Marami sa mga ito hindi naman pinaplano talaga. Ang main na measure ko ng exciting na writing while writing ay kung ako mismo na-excite. Kaya maraming may impression, di ba, na parang mabagal yung simula. Kasi parang ako din, kinikilala ko pa lang yung kung wala yung ganitong pag-i-establish, halimbawa ng anong type ng bata si Janus, hindi din magkakaroon ng effect yung mga mangyayari sa kanya sa dulo, dun sa readers. Kasi hindi siya invested dun sa internal na life ni Janus.
kung wala yung mga simula na ito. So ako din mismo, nung sinusulat ko, yung mga reveals na ito ay mga bagay na nag-excited sa akin yung moment na yun. So hindi ko sila alam. So halimbawa yung major na reveal dun sa book 1, sa dulo, tungkol sa Diana. Nung nalaman ko yun, nandun na ako, parang hindi ko siya alam nung simula. Sa revisions ko na lang inayos para mas ma-prepare sa ganoong turn. Nung sinulat ko yung mga simula, hindi ako nagpo-plan ditong mga details na ito initially. Nung nalaman ko na yun yung may reveal dun sa end ng book 1, alam ko na kailangan kong magkaroon ng diversion muna para hindi mo na maisip ng reader yun. Kahit alam mo na yung title tungkol dun sa Tiyanak, parang malilimutan mo yung tungkol sa Tiyanak temporarily kasi iba yung iniisip mo. Mas yun yung pinag-isipan ko. Yung reveal na yun, bago yung Tiyanak. Yung reveal dun sa tatay, so nalaman ko na yung information tungkol sa Tiyanak nung naisip ko na, oh my God, ito yung Tiyanak. Nung realize ko, so na-excite ako, pero alam ko na kailangan ko na unang diversion doon para hindi isipin yung Tiyanak dun sa ay, naggal na. So inisip ko, yung sa tatay. So para yung attention ng reader nandun sa tatay all this time. Kaya mas impactful yung reveal na, oh nga pala, may Tiyanak pa nga pala at nakalimutan natin na may Tiyanak pa na ito. So yung tatay yung inisip ko, yun yung mas pinag-isipan ko. So kailangan ilagay ko yung attention nila dun sa ibang bagay. So same din siya doon din kay Bumisnis kasi may reveal din about Bumisnis sa dulo. So ganun din siguro yung naging a way of thinking. So for the last part, aalis na po tayo sa context ng book 2. We want to ask you about the state of YA literature in general. Given that, ayun nga, yung PBF, the Philippine Book Festival just ended, what do you think will be the state of YA literature moving forward? Ang maganda siguro na nangyayari ngayon ay mas maraming nagsusulat. I-expect tayo ng marami pang mga masusulat tungkol sa ibang mga subject. Sabi mo nga, Kirk, kanina ay largely ay yung main character ay lalaki na straight, tapos ay fully able. Lahat ng mga wala dito sa halos very normative pa rin. Although dun, yung buong series ay in-attempt ko naman na mag-represent ng maraming ibang bagay pa dito. I'm sure yung mga ibang representations outside this, closer sa norm. Una pa rin siya in a sense. Ang ginagawa ko yung dyan, isip ko na walang ganito pa sa atin. So baka kailangan katayin muna yung ganitong kwento. At hopefully from this type of material, lumawak at makita ano pa yung mga wala. Kaya nga nandito lahat ng iba pang mga writers para masulat yung mga paksa na yun. So I'm just expecting a wider variety of materials. So, considering nga na napakaraming iba-ibang kultura, ano na meron tayo, largely unexplored dito. So, alam ko may na-post na po kayo about this. What are your words to current or aspiring writers of YA literature? Kagaya ng payo sa akin before ay magbasa. At huwag din kalimutan na sa pagitan nito mga pagbabasa na ito ay mabuhay. Ibig sabihin nito ay harapin din yung mga realidad dun sa labas. So makipag-ugnayan sa ibang tao, lanasin yung buhay sa pinakamakakaya nating paraan para maunawaan yung ibang mga buhay. Kasi lagi namang yung pagsusulat ay pagtatangka na palawakin yung imahinasyon natin ng buhay ng pasasarili nating buhay. At huwag kalimutang magmahal. Yun yung, kumbaga, diwa talaga ng paggawa natin ng mga bagay na ginagawa natin dahil mahal natin yung mga bagay, mga tao, yung mundo mismo, ginagalawa natin. Okay. So, favorite character in book 1? Si Jana siguro. Favorite mythological creature in the series or in book 1 po? In general ay manananggal, pero siguro sa book 1, gusto ko lang yung pinili ko dun sa pusong. So, if you were in book 1 yourself, which place would you like to live? Sa Balanga ba or sa Amon? Palanga pa rin siguro. Kung naglalaro ka pa ng tala ngayon, ano po username mo? Baka Jana Seal. What would be your bat if you were playing? Siguro ay pusong at diwata. Give us a spoiler without context for book 2. Hatian. Dota or Tala? Ay, hindi talaga ako naglaro ng Dota. Total. What is the best time to write po? Umaga. Best time to read the series? Siguro gabi. In one sentence, convince our audience to read the Jano Silang series. Siguro nanakawi ko na lang yung sinabi ni Kazuo Ishiguro nung dinidescribe niya yung isa sa mga paborito kong nobela, yung Never Let Me Go na nobela niya. Sabi niya, nung tinanong siya, ano yung nobela na yun sa kanya, sabi niya, it is a YA novel that then turns into something else. So, ayun. Thank you so much po. Salamat din sa inyo. Good luck. Kumusta kay BJ? Oh,